Ito ay totoong kwento ng kaibigan kong taga-Australia, Ate Marge. Tawagin natin siyang Robert. Hobby na niya ang manghunting ng usa. Palagi niya itong ginagawa kasama ng mga kaibigan niya. Meron na silang itinayo na maliit na bahay sa gitna ng gubat. Minsan kasi ay mga 5 araw sila doon. Gawa ng stress dahil on process na ang kanyang divorce ay gusto niyang mag-relax. Si Robert ay maagang nag-asawa, may 2 anak. Ang buhay niya, trabaho at manghunting ng usa kasama ang mga kaibigan. Hindi niya alam kung bakit dumating sila sa diborsyo. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa at iniisip niya paano na ang 2 nilang anak. Tinawagan niya isa-isa ang kanyang mga kaibigan kung sasama ang mga ito sa gubat para manghunting ng usa. Ngunit lahat ito ay busy. Hindi naman kasi weekend, kaya naintindihan niya ang mga ito. Tama din siguro na siya na lang mag-isa para may privacy din naman. Nagdadrive na siya, papunta sa kabina nila ng mga kaibigan niya. Nakarating siya, gabi na. Tamang-tama, bukas ng umaga ay manghunting siya at kinagabihan din na yon ay uwi na rin naman siya. Nag-iinit siya ng bacon para sa dinner at mag-alas 7 na ng gabi nang biglang may kumatok sa kanyang kabina. Napatigil siya. Iniisip niya na baka may kaibigan siyang sumunod sa kanya. Hindi naman siya makatawag at walang signal doon. Hindi niya ito pinansin at may kaunting kaba siyang nararamdaman. Kumakain na siya nang biglang kumatok ulit ito. Habang nguya-nguya ang bacon ay lumapit ito sa pintuan at binuksan. Laking gulat niya nang isa itong babae, nasa 22 to 25 years old, kung hindi siya nagkamali. Nahahalata din naman ng babae na nag-aalangan si Robert na papasukin ito, kaya sinabi nitong nangahunting sila ng daddy niya ng usa. Iniwan siya ng daddy niya sa tent, na-boring siya at sumunod siya sa daddy niya, hanggang sa hindi na niya alam ang pabalik sa tent. Ibig sabihin, nawawala ito. Mukha naman itong mabait, kaya pinapasok ito ni Robert. Nagluto siya ulit ng bacon at mukhang pagod na pagod ito. Hindi naman ito ginalaw ng babae, tubig na lang daw. Myla, ang sinabi niyang pangalan kay Robert. Sinabihan niya si Myla na siya na ang matulog sa kama at sa sofa na lang si Robert. Napangiti naman si Myla bilang pasasalamat. Nakatulog ito agad. Tinititigan ito ni Robert. Napakagandang bata ito. Sobrang awa ang nararamdaman niya dito. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang baba. Habang ito ay natutulog, napansin niyang may singsing ito at napakalaking diamond. Mukha pa lang ng singsing ay baka 5 taon na niyang sweldo bilang engineer. Mayaman ang pamilya nito. Bukas na bukas din ay tulungan niya itong hanapin ang tent nila at baka ando na ang daddy nito. Nag-aalala. Maaga pa ay naghanda na si Robert ng almusal, bacon at beans. Tubig lang ulit ang ginalaw ni Myla. Inunawa na lamang ni Robert. Baka hindi naman ito makakain sa sobrang alala. Binigyan niya ng jacket si Myla para sa lamig. Napansin niya kasi na masyado nang marumi ang suot nito. Tinanggap naman ito ni Myla at ngumiti. Tinanong niya si Myla kung saang direksyon siya nanggaling kagabi. Hindi niya daw maalala at madilim na. Oo nga naman, alas 8 na pala ng gabing iyon at gubat pa. Malayo na ang nalakad nila nang biglang nagsalita si Myla. May itinuro ito. Sabi niya, familiar na daw sa kanya ang lugar na yon. Naglakad sila papunta doon. Naisip ni Robert, mahirap maghanap nang hindi mo alam kung saan hahanapin. Nagturo ulit si Myla. Alam na ni Robert ang lugar na yon. Lugar na hindi pwede gumawa ng tent at masyadong mabato sa lugar na yon at medyo bangin. Tinanong niya si Myla kung sigurado ito. Sinabi niya rin kung hunter ang daddy mo, hindi siya magtayo ng tent doon at mabato ang lugar na yon. Tumitig sa kanya si Myla para na itong naiiyak. Naawa naman siya kaya sinundan niya na lang ito. Malapit na sila nang biglang hinawakan ni Myla ang kanyang mga kamay.
Nagulat naman si Robert at napakalamig ng mga kamay nito. Hindi ito binitawan ni Myla. Itinuturo nito ang bangin. Sinabi niya kay Robert na sa ilalim ng bangin ang tent ng daddy niya. At sinabi niya kay Robert na kung pwede siya na lang ang bumaba para ipaalam sa daddy nito. Puro daw kasi siya sugat. Masakit ang katawan nito. Itinaas ni Myla ang kanyang jacket at nakita ni Robert na puro gasgas ang katawan nito. Pinaupo niya si Myla. Sinabi niya ditong hintayin siya. Babalik siya agad. Iniwanan niya ito ng tubig. Umupo naman si Myla. Pababa na ng bangin si Robert. Ngunit wala siyang napansin na tent o kahit ng palatandaan na may nagtayo ng tent doon. Alam naman talaga niya kasi na kung hunters ka ay imposibleng maglagay ng tent sa lugar na yon. Lumingon-lingon siya paikot nang may napansin siyang sapatos sa likod ng batuhan. Agad niya itong pinuntahan at laking gulat niya nang isa itong kalansay. May katagalan na ito doon. Bigla siyang napatakbo sa itaas. Ngunit wala na si Myla doon. Ang jacket na binigay niya kay Myla ay nakatupi ito ng maayos kung saan ito nakaupo kanina. Nag-drive siya sa pinakamalapit na police station at nireport na may bangkay sa hunter site sa bandang batuhan. Agad namang pinuntahan ng mga pulis ang sinabi niyang lugar. Habang binubuhat ng mga pulis ang kalansay ay may nahulog mula dito. Isang diamond na singsing. Ito ang nakita niya kay Myla kagabi at maging kanina. Chinek naman ng mga pulis ang record nila. May naka-record nga na may nawawalang bata, si Mr. Peter, 26 years old. Magkasama silang ng hunting nang bigla na lang itong nawala. Iniwan niya ito sa tent. Pagbalik niya, wala na ito doon. Hanggang ngayon at 5 taon na ang nakaraan. Sina Myra at Dante ay magkasintahan mula pa noong high school. Magkapit-bahay sila, sabay lumaki. Isang school ang pinasukan hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo, hanggang sa naisipan nilang magpakasal. Sa araw ng kanilang kasal ay inilabas ng mga magulang ni Dante ang kanilang regalo. Ticket ito at hotel sa Hong Kong. Laking gulat ng mag-asawa. Pangarap kasi nila ito noon pa. Hindi naman kasi sila mayaman, hindi din naman mahirap. Pagkatapos ng 2 araw ay nagliligpit na nga sina Dante at Myra para sa flight nila papuntang Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, agad silang pumara ng taxi papunta sa kanilang hotel. Nagbulungan sila habang nasa harap ng reception. Accommodating din daw pala ang mga Chinese. Hindi gaya sa mga usap-usapan na masungit ang mga ito. At magaling din sila sa English, kaya hindi nahirapan ang mga ito sa communication. Binigyan sila ng room sa 6th floor, pero ang hotel ay 18th floor. Naglalakad na sila sa hallway nang bumulong si Myra kay Dante na hindi maganda ang vibes ng 6th floor. Sinabi naman ni Dante na mag-relax, naninibago lang ito at first time sa ibang bansa. Maganda ang room nila. Maliban sa bed ay may sofa, ref at initan ng tubig. May libreng tubig na rin. May sachet ng kape at tsaa. May 2 kama ito, isang king size at isang queen size. Magpapahinga na lang sila at magplano kung ano ang kanilang gagawin sa unang araw. Hotel lang naman kasi at flight ticket ang regalo sa kanila. Ang iba ay silang mag-asawa na. Lumabas sila at nag-ikot-ikot. Picture dito, picture doon. Maghapon sila sa labas. Pag-uwi nila sa hotel, ay tiningnan nila ang kanilang picture sa cellphone. Napansin nilang sa kuha ni Myra ay may babaeng nasa likod nito, nakaputing damit, maiitim ang mga mata. Tiningnan lahat ni Dante ang ibang picture, kahit sa ibang lugar ay nasa likod pa din ni Myra ang nasabing babae. Kaya naisip nila na hindi ito aksidenteng naabot lamang ng kamera. Kinabahan ang mag-asawa. Umaga pa ay lumabas si Myra para mauna na itong mag-almusal sa asawa.
May free breakfast kasi ang hotel at tinatamad si Danteng bumangon ng umaga ng araw na yon. Habang kumakain siya ay may nakita siyang nakatayo sa tabi ng counter. Nakatingin ito sa kanya at hindi siya magkamali. Ito ay yung babae sa litrato niya nakuha ng cellphone nila kahapon. Nakaputi at titig na titig sa kanya. Binilisan niya ang pagkain. Inisip na babalik siya agad sa room niya. Paglabas niya ng elevator ay nakita niya ang babaeng pumasok sa kwarto na kasunod nila. Ngayon niya lamang napansin na walang room number ang kwartong kasunod ng kwarto nila. Pumasok ang babae na hindi nakita ni Myra na nagbukas ng pinto. Agad na pumasok si Myra sa kwarto nila at ginising si Dante. Kinuwento niya dito ang nangyari. Sinabi niya rin na bakit ang kwarto na kasunod nila ay walang room number sa pintuan. Ibig sabihin, hindi ito pina-check-inan. Bumaba sila sa reception at nagsabi sa staff na kung pwede ay lilipat sila ng ibang room. Pero sinabi ng staff na walang bakante. Sinabi nila sa staff ang tungkol sa babae na nakikita nila. Sinusundan sila kahit saan sila magpunta. Nagsalita naman ng staff na babae daw bang nakaputi at mahaba ang buhok. Tumango naman ang mag-asawa. Sinabi ng staff na kasama daw nila yon pagbaba ng taxi hanggang sa pag-check-in. Paglabas nila ng mamasyal ay kasama din nila ito. Maging sa almusal ni Myra kanina ay kasama niya din ito. Kaya nga daw room 609 ang binigay nila dahil 3 sila. Bukod tanging kwarto na yon ang may higaan na 2. Nagulat naman sina Dante at Myra. Sinabi nilang 2 lang sila. Nagtinginan naman ang staff ng nasabing hotel. Biglang sumingit si Myra sa usapan. Sinabi niyang ang babae nakita niyang pumasok kasunod ng kwarto nila. Wala namang room number sa labas ng pintuan nito. Namutla ang staff. Sinabi ng staff, i-report niya sa kanyang manager at tatawagan na lang sila sa kanilang kwarto kung ano ang desisyon ng manager. Nasa seryosong pag-uusap si Dante at si Myra nang biglang nagring ang telepono sa kwarto nila. Tagalog ito. Filipino pala ang manager ng nasabing hotel. Magkaharap na sila ngayon at nag-uusap. Sinabi ng Filipinong manager na i-refund na lang ang pera nila at maghanap ng ibang hotel kasi walang pwede paglipatan sa kanila at full ang hotel. Nagtanong si Myra kung ano ang problema. Sinabi naman ng manager na ang babaeng nakikita nila ay baka kaluluwa ng babaeng pinatay sa kwarto na kasunod lang sa kanila. Pinatay daw ito ng asawang lalaki sa loob at kaya walang room number sa labas kasi under investigation pa ito, hindi pa pinapagalaw ng mga pulis. Nagulat naman ang mag-asawa. Tinanggap nila ang refund pero nagdesisyon na silang umuwi na lang. Hindi na tinapos ang bakasyon. Sa ibang bansa na lang sila pupunta sa susunod. Pagdating sa Pilipinas ay agad silang pumunta sa psychic. Pagkapasok ng psychic sa kwarto kung saan sila naghihintay ay agad itong nagsalita at sinabing may kasama silang nakaupo, babaeng nakaputi.